panibagong araw, panibago na naman pong kaetyosa ng Ante nyo Mina. So mga abangers dyan, ang chismis at ganap ko sa buhay, eto na nga ang latest mga mi! May padating nga kami na bisita at napakaikli lang ng panahon para sa aming paghahanda. Kaya naman, dali-dali na akong naglaba ng aming basahan. Charet! Dapat talaga namin niya mga mina para bang ang dami namin libag sa katawan. Ganun talagang literal. Agad na nga rin nagpa-general cleaning mga mi ang aking ina at nagpatawag ng tulong dito sa aking pinsa na ubod ng ganda. Charet! At nagpatulong na rin ako sa kanya sa paglilinis dito sa aking kwarto at dito na rin sa aming taas. Sabi ko nga sa kanya mga mi, wala namang masyadong kalat dito sa aking kwarto. Kaya naman nagulat kami na bakit may ganito. Alikabok na may konting maleta mga mi. 2 araw nga lang mga mi ang amin naging paghahanda dahil talaga namang nabigla kami dito sa aming darating na bisita. Kaya naman, eto na yung araw para amin siyang sunduin. Ako, ang aking bayaw at ate lamang ang susundo. Kasama namin si Nenso dahil wala namang pag-iiwanan sa batang ito. Dahil ang ate niya naubod ng abala na hindi ko naman maintindihan kung anong pinaggagawa sa buhay. Flex ko na nga rin pala mga mi ang pagmumukha ko na nagpapatunay na ang inang katulad ko na lagi lang nasa loob ng bahay ay hindi magpapakabog pagdating sa galaan. At habang iniintay namin ang aking bayaw na pumasok dito sa kwarto, nakita ko ang ate ko na laging handa. Girl Scout of the Philippines mga mi. Eto't may dalang pagkain, takot na magutom sa biyahe. Paalis na nga kami mga mi at eto't si Nenso hindi mo mapigil sa kalikutan. Kaya naman mga mi, eto't akin na muna siyang tinalian. Biglang bait nga ng batang ito kaya eto, tulog na naman po. Ang lalo mo Nenso. Nagmamadali na nga ang aking bayaw, mga 60/120 ang BP ng aming pagbabiyahe. Charet! Iniisip nga ng aking bayaw mga mi na baka kami matraffic at malate kami na sundo sa aming bisita dahil nga mga mi dumaan muna kami sa Jollibee para umorder ng aming kakainin habang nasa biyahe. Dahil sa totoo lang mga mi, takot kang magutom ang mga person. So eto na nga mga mi at talagang inabot na kami ng pagdilim pero mga bandang 6:00 pa lang naman ito ng gabi. So fast forward na nga tayo mga mi at eto't gising na rin naman si Nenso pero bago nga ang lahat at bago kami pumasok doon nag-unload muna kami ng aming mga puson. Sa daming nainom eto't si arang aming hanap. This time nga mga mi maglalakad na kami papasok dun sa airport. At napansin ko nga etong aking anak may pack note. Ano na naman kaya ang nangyari at bakit nagkaganto yung kanyang ulo? Ay, Diyos ko dahil mga mi. Tamang-tama lang ang aming dating mga mi at wala pa yung aming bisitang iniintay. Kaya naman naisip namin ng ate ko na umupo muna dito at magtantsaan ng aming ganda. Tanong ko sa ate ko, sino ba ang mas maganda sa atin? Sabi ng ate ko, mas maganda ako sa'yo noon. Sabi ko, noon yun, hindi na ngayon. So, eto na nga mga mi, habang kami ng ate ko ay nagsusukatan ng ganda, hindi ko na malaya na may kumidnap na pala sa aking anak. Aroy, mga mi! Yung aming ang bisitang iniintay, eto't ang unang nakita ay si Nenso at si Kuya Christian. Samantalang kami ng ate ko ang nag-aabang sa kanya. Anyways mga mi, ito po ang ating panganay at amin po siyang sinundo dito sa airport. Pagdating nga namin dito sa sasakyan, ako mga mi, may batang nagwawala. Pilit niyang pinalalabas ang aking ate. Ayaw niyang maging katabi. Hindi niya matanggap mga mi na may bagong mukha siyang makakasama. May 30 minutes nga mga mi na nagwala ang aking anak at iyak ng iyak. Eto lang pala ang sagot kung hindi si Jollibee. Walastik kang bata ka, Nenso. Ang dami mong pag-iinarte. Eto't nababayaran ka lang pala.
Chika ko lang mga mi, nung huling uwi ng aking ate, ito naman yung time na malapit na akong manganak dito kay Nenso. At nagkaroon nga ng problema dahil si Nenso nung nasa loob siya ng aking tiyan at inilalabas ko na, napadumi na po siya mi sa loob ng aking tiyan. Kaya naman kinakailangan niya po na turukan ng antibiotic 2 times a day. Hindi po namin siya pinakonfine kaya kailangan lang namin siyang bitbitin. At ang aking ate po ang masipag na nagbibitbit sa aking anak 2 beses sa isang araw mga mi. Kaya siguro napapangamuyan na ni Nenso na eto yung tita ko na nagbibitbit sa akin sa ospital. So, fast forward na nga tayo mga mi at eto naman ang ganap sa bahay. Kuha ito ng aking panganay habang ang aking amatina ay nag-aantay sa amin pag-uwi. At dahil si Alexa nga nagbibideo, so eto, autofocus talaga yan. Zoom in kung zoom in. O, diba? Dumating na ang aking ate at nagmahala na sila. Kasama yung mga batang sip-sip dahil magpapasko na. So, eto lang mga mi ang aking chika for today's video. Masaya na silang nagkakainan habang ako, diet! Charat! And that's all for today's video mga mi. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsama. Na-miss nyo ba ako? Eto na. Magbubukas siya ng maleta. Akala mo naman may dalang chocolate. Charat! Bigla ang pag-uwi to mga mi, kaya hindi kami nag-expect na may mga laking pasalubong sa amin talaga ang aking ate. But anyways, bye!